May tinatawag na functional freeze state na pwedeng maranasan ng mga taong matagal nang nasa survival mode. Ito yung pumapasok ka pa rin sa trabaho, natatapos mo pa rin yung tasks mo, nahihit mo pa rin yung deadlines at efficient ka pa rin. Functional ka sa panlabas pero emotionally disconnected ka na sa ginagawa mo. Hindi ka na masaya kapag natapos mo on time lahat ng tasks mo. Hindi ka rin naman sobrang nalulungkot kapag may nangyaring mali. Parang ginagawa mo na lang yung trabaho kasi automatic, alam na to ng katawan mo. Pero paano nga ba umabot sa ganitong point ang isang tao? Sa umpisa ng career mo, kahit anong industriya pa yan, excited ka. May ideal picture ka sa kung anong magiging future mo. You show up, you go above and beyond. You keep working hard dahil yun yung sinabi sa'yo para maging successful. After 5 years, naging expert ka na sa field mo. Bawat sulok ng industriya, kabisado mo na. Yung systems at processes, kahit nakapikit ka pa, alam na alam mo kung paano ito gumagana. Pero somewhere along the way, napapansin mo na ang dami mo nang nagawa, pero parang hindi nagtutugma yung effort at reward. Ang dami mong tulog na sinakripisyo, ang daming oras na nilet go mo na sana kasama mo yung pamilya mo, hindi ka na makapagbakasyon. At kahit na nasa bakasyon ka, parang connected pa rin yung utak mo sa trabaho. On call ka pa rin, nagche-check pa rin ng messages. Iniisip mo pa rin kung ano yung problema na madadatnan mo pagbalik mo sa trabaho mo. Ginawa mo ito ng ilang taon hanggang sa nasanay na lang yung katawan mo na laging naka-alert at laging may kailangang tapusin. Ang problema, pakiramdam mo na parang wala ka ng practical choice. Hindi mo kayang labanan ng sistema kasi alam mong matagal nang ganito ang industriya. Hindi rin pwedeng basta ka na lang umalis kasi may mga taong umaasa sa'yo. Kaya yung nagiging conversation mo sa utak mo, wala rin naman mangyayari pag nilabanan ko to. Pinagdaanan naman to ng lahat. Hindi rin naman ako pwedeng mag-resign. May mga taong umaasa sa akin. Hindi practical lumaban, hindi rin practical umalis. So when both fight and flight feel unavailable, maaaring pumasok yung katawan mo sa isang functional form of freeze bilang protective mechanism from your stressful environment. Unti-unting hinihinaan ng katawan mo yung response ng nervous system mo, yung emotional response mo sa trabaho mo. Nawala na yung dati na sobrang na-excite pag may recognition, hindi mo na rin masyadong dinidibdib pag pinagalitan ka ng superior mo. Basically, naka-autopilot ka na. Alam na alam pa rin ng katawan mo kung paano magtrabaho pero yung emotions mo naka-mute na siya. Ito yung nararanasan ng ibang tao na matagal nang nasa survival mode. Pagod na yung nervous system nila sa tuloy-tuloy na pressure, tuloy-tuloy na responsibility at walang katapusang stress. Kung ito ang nararanasan mo ngayon, hindi sapat yung isang weekend off. You need to take a real break. Pwedeng 1 to 2 weeks na wala kang iniisip na deadlines, walang chinecheck na messages, at walang lumulutang na responsibility dyan sa utak mo. Hindi mo kailangan punuin ng activities yung bakasyon mo. You can literally just rest, sleep whenever you want, eat when you're hungry, spend so much time with the people you love, and do things that are completely unrelated to your career. You need to remind your body that there's still life outside of work. Pero tandaan ha, hindi ka nagpapahinga para lang maibalik yung energy and drive mo na magtrabaho. Nagpapahinga ka para maramdaman mo na tao ka ulit, hindi lang tao na magaling magtrabaho.